Daang-daang mga Pinoy ang nagbabakasakali para sa isang magandang oportunidad sa ibang bansa. Ngunit imbes na magandang buhay, marami sa mga OFW ay nagiging bangungot ang pakikipagsapalaran. Kagaya ng isa na naman nating kababayan na ginawa ng masama at hindi na nakauwing buhay. At yan ang aalamin natin ngayon mga kabotsok, ang kalunos-lunos na sinapit ng isang OFW sa bansang Kuwait. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Umpisahan natin ito sa isang 29 years old na si Juana de Mapeles. Ipinanganak noong June 24, 1988 na Tubong, Iloilo. Siya ay isang mapagmahal na anak nang hindi pa siya nag-iibang bansa. Namamasukan ito bilang isang kasambahay sa kanyang mismong mga kamag-anak upang makatulong sa kanyang pamilya. Dito ay naging maayos naman ang kaniyang kinikita at nakakatugon sa kanyang mga pangangailangan bukod pa sa pag-abot niya sa kanyang mga magulang. Ngunit nang dumating ang 2013 nang sinalanta ng bagyong Yolanda ang kanilang lugar kung saan isa sila Juana sa natamaan ng nasabing bagyo. Malaki ang naging damage nito sa kanila kung kaya't dito na siya nagdesisyon na mag-apply sa abroad sa pagbabaka sakaling dito niya mababawi ang mga naging pinsala sa kanila ng bagyo. Humingi ng tulong si Juana sa kaniyang tiyahin na si Agnes Tubales sa kagustuhan ni Agnes na matulungan ang kaniyang pamangkin. Sinama niya ito sa Our Lady of Mount Carmel Global Human Resources Incorporated. Ito ay isang agency na nagpapaalis ng mga Pilipino papuntang ibang bansa. At hindi naman dito nabigo sila Juana. Matapos ang 5 buwan, naayos na ang mga papeles nito at na-schedule na siya ng pag-alis. May 2014, baon ng matamis ng ngiti at pag-asa, umalis si Juana papuntang Kuwait at doon papasok ito bilang isang domestic helper. Naging maayos sa una ang kaniyang kalagayan, ngunit makalipas ang 1 taon, ayon sa kwento ng mismong ama ni Juana na si Tatay Crisanto, nagkwento daw sa kaniya ang anak na hindi na nagiging maganda ang trato sa kaniya ng mga amo. At kapag daw tumatawag sa kanila ay kadikit ang amo nito para hindi daw makapagsalita ng mga masasama si Juana. Simula ng usapan nila na ito, hindi na mapakali at malakas ang kutob ng kaniyang pamilya na hindi na maganda ang kalagayan ni Juana. Kung kaya't nagdesisyon silang lumapit sa OWA. Dito ay hindi daw di umano masyadong nabigyan ng pansin ang kanilang problema. 3 beses na daw silang nagpabalik-balik dito na ganon pa rin ang nangyayari at sinabihan sila na mag-antay na lang daw. Walang nagawa ang pamilya ni Juana kundi ang magdasal at magantay at umaasa na nasa maayos pa ang kanilang anak. February 2018, mahigit 1 taon na mula nang huli nilang nakausap si Juana nang pumunta ang OWA sa bahay ng De Mapeles. Isang kalunos-lunos na balita ang dala nito na ang kanilang si Juana ay bangkay na ng matagpuan sa mismong bahay na pinapasukan nito. Nanlambot at nanikip ang dibdib ni Tatay Crisanto sa nadinig. Ang bangkay ng kaawa-awang si Juana ay natagpuan sa bahay ng kaniyang mismong amo kung saan inilagay ito sa isang freezer na makikita na bakas pa ang mga pasa at iba pa na halatang ito ay dumanas ng matinding hirap bago ito bawian ng buhay. Labis na pagmamaltrato ang sinapit ni Juana sa kamay ng kaniyang mga amo na sina Nadia Asamasap at asawa nitong si Mona Lee Hasun na isang Syrian. Ayon sa report ng mga kinauukulan, ang bangkay ng ating kababayan ay hindi sinasadyang natagpuan. Sila ay nag-i-inspeksyon lamang sa mga abandonadong mga bahay nang kanilang makita ang isang katawan na nakalagay sa nagyayelong freezer. Ayon sa pagsusuri sa katawan ni Juana, labis na pambubugbog ang tinamo nito na naging sanhi ng kaniyang pagkamatay
Bali-bali din ang mga buto nito sa mismong tadyang at nagtamo din ito ng mga tama sa balakang na nagresulta ng internal bleeding. Bukod pa dito, nalaman din na si Joanna ay buhay pa at nawalan lang ito ng malay nang inilagay sa freezer. Mahigit 1 taon na ito nang binawian ng buhay at iniwan ng kaniyang amo sa nasabing inabandonang bahay. Sa pag-iimbestiga, naging mga prime suspect ang mga amo ni Joanna. Nang malaman nila ito, ay agad silang umalis palabas ng bansa at bumalik sa Syria sa pag-aakala na malulusutan na nila ang kanilang ginawang krimen. Nang malaman ng mga kinauukulan na tumakas ang mga ito, agad silang kumilos at gumawa ng paraan upang hindi makalusot ang mga ito sa kaso. Sa tulong ng Interpol ng Syria, nagplano sila upang madakip ang mag-asawa. Nagsagawa sila ng isang manhunt operation kung saan sa parehas na buwan, nadakip kaagad ang mga suspect sa mismong kapital ng Syria. Hindi naman itinatanggi ng mag-asawa ang pagpaslang sa kaawa-awa nating kababayan na si Joanna Dimafeles at pinatawan kaagad sila ng kasong pagpatay. February 14, 2018, pinuntahan ng mismong Ambassador Renato Villa at Mr. Carlito Dizon ang bangkay ni Joanna. Matapos ito ay inilagay na ito sa isang box upang i-ready para sa repatriation ng ating kaawa-awang kababayan. February 15 nang dali na ang katawan sa Kuwait International Airport upang maibiyahe na pabalik ng ating bansang Pilipinas. Kinabukasan, February 16 nang salubungin ng naghihinagpis na pamilya ni Joanna ang kaniyang bangkay. Labis ang pag-iyak ng mga ito dahil hindi nila maisip na ang kanilang yayakapin na Joanna ay isa ng malamig na bangkay. Ang mga sunod-sunod na nangyayari sa ating mga kababayan sa Kuwait ay hindi pinalagpas ng ating noon ay Pangulong si Rodrigo Duterte. Kaagad nitong pinalabas ang total deployment ban sa Kuwait upang hindi na daw di umano masundan pa ang ganitong ginagawa nila sa mga Pilipino. Agad naman din inasikaso ang pagpapauwi sa mga kababayan nating OFW na nasa nasabing bansa. Ayon sa talaan ng Philippine Embassy ng 2018, tinatayang nasa 200,000 ang mga Pinoy workers na namamalagi sa Kuwait kung saan halos kalahati nito ang namamasukan bilang domestic helper. Nang matapos ang buwan ng Marso 2018, nasa 4,000 na ang naiuwi mula sa bansang Kuwait na pinuna naman ng gobyerno nito. Ang hadaliang naging desisyon ng ating Pangulo. Hindi din nagtagal nang mapatawa ng kasong kamatayan ang mga amo ni Joanna. At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.